isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kung hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At A few moments later. so muli, ang mga teachers po, iginagalang po natin yan. Malamang ay nagkaroon lamang po ng misinterpretation dahil yung nagpalabas ng opinion ay malinaw po agad. Dahil sinabi na sinisisi po natin ang mga guro. Hindi po kailanman natin sisisiyan ng mga guro. Ito ay isang paalala lamang. At pati naman po, ang DepEd ay meron din po silang mensahe patungkol po dito. Yusek, in that lengthy response, you did not mention the word apology. So you're not apologizing to the teachers. Regardless if these are members of Alliance of Concerned Teachers or baka meron lang po mga ordinaryong mga guro na nasaktan doon sa sinabi ninyo. Kaya nga po, sabi po natin, kinikilala po natin yung nasaktan nilang damdamin. At gusto kong ipaliwanag kung saan maaaring nanggaling yung sama ng loob nila. Dahil never po ako nanisi ng guro. Maliwanag po yung sinabi natin kahapon. So sa mga nagdaramdam, ito po ang maliwanag na, ito po ang aking ipinaliwanag sa inyo para po maibsan yung inyong sama ng loob kung meron man po. Kasi dapat ilagay lang po natin sa tamang konteksto yung nangyari. So no apologies, Yusek. Ivan, hindi tayo pwede dito magkaroon ng, sorry for the word. Ayoko magkaroon ng additional na pang-iintriga dito. Dahil, muli, gusto kong linawin, naiintindihan ko po kung saan nanggagaling yung mga guro, at wala po tayong sinabi na sila ang dapat sisihin. Ipinapakita lamang po natin kung gaano kalaki yung kanilang role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan. So ngayon, ipinakita ko kung bakit yun yung nasabi natin dahil totoo naman na mayroong mga guro na hindi nagsilbing maganda or modelo sa ating mga kabataan. Kaya hinihimo ko po ang ating mga kagalang-galang na guro na magtulong-tulungan po tayo kung meron din po kayo nakikita mga ganitong klase mga nangyayari sa kapwa nyo guro, paalalahanan po natin na kayo po ay tinitingala bilang tagapagturo na magandang kaugalian sa ating mga kabataan. Sorry, Yusek, I did not mean to create intrigue, pang-iintriga as you might be implying. Ang sa isip ko lang ho kasi ngayon, what if after listening to your explanation, yung mga guro na nasaktan, ganun pa rin po ang kanilang pakiramdam? Iniisip ko, saan ba dapat nasabihin kong mali ako? Sa ngayon po, saan iniisip ko dahil maliwanag yung aking pagkakasabi, nagkaroon lang na maling konteksto nung sinabi ng ACT Party List or ACT Teachers na sinisisi ko ang mga guro. Wala po akong sinabi na sila ang may kasalanan. Kahit ulit-ulitin po nila yung ating sinabi, yan po ay pagpapaalala lamang na sila po ay mga iginagalang na guro na maghuhubog ng tamang kaugalian sa ating mga kabataan. So, siguro po ang dapat na magbigay ng paumanhin ay yung bigay ng maling konteksto sa ating sinabi. Dahil maraming nagsasabi na walang guro na nagturo ng mali. Ipinakita ko po sa inyo ngayon ang mga guro na nagkaroon ng pagkakamali at yan din ang ayaw natin pamarisan pa ng iba pa nating mga
kababayan. Alright, mag-reaction tayo ito mga kababayan no, sa mga statement ni PCO Undersecretary Claire Castro kasi kahapon meron po siya mga binitawang salita no, patungkol dito sa mga guro na kung saan ay inulan po siya ngayon ng batikos dahil inilmahan po ito ng mga teachers no, na tila bagay sinisi niya nga po dito no, sa mga guro yung nangyaring insidente kahapon doon sa Ateneo de Zamboanga. No. Yung sinabi kahapon ni si Claire Castro na yung ibang guro daw ay nagtuturo ng mga labag sa moralidad at nagtuturo ng mga walang modo, yung mga ganon ay talagang umalma yung mga guro dito mga kababayan at ngayon ay tila baga kumambyo no itong si Claire Castro at sinabi niya na hindi niya daw sinisisi no yung mga guro at dito tinanong po siya dito ni Ivan Mayrina no kasi talagang ang daming nasaktan ng mga teachers dito mga kababayan sa kanyang statement kahapon no at wala po siyang apology no hindi po siya nag-apologize, hindi po siya nag-sorry dito sa kanyang statement kahapon na yung ibang teacher daw ay nagtuturo ng mga labag sa moralidad, tinuturoan yung mga estudyante na walang modo, walang respeto sa mga nakakatanda, mga ganon. At meron po siyang mga pictures no mga kababayan na ipresenta, ikinukunik niya yung sinasabi niya doon sa nangyari nga kay PBBM doon sa Davao no, doon sa pagbisita niya doon sa isang pabahay at doon po siya naglanding no yung kanyang chopper doon sa isang high school doon sa may Kalinan banda at nakita natin doon sa mga video nung una ay talagang galit yung mga estudyante sa kanya at minura siya doon mga kababayan at ito yung pinalabas ni si Claire Castro dito sa kanyang press conference no at siguro ito yung kinuha niyang reference dito sa kanyang mga statement at isa pang guro ang may content dito mga kababayan no merong content patungkol dito na tinanong yung isang estudyante kung ano yung pagka-describe niya kay PBBM at syempre yung sinabi ng estudyante ay against doon sa kay PBBM kaya ito yung isa sa mga kinall out niya daw mismo sa DepEd ito mga kababayan kay Secretary Angara at meron pa siyang isang sinabi no na yung karahasan daw para i-connect niya or kinunik niya itong karahasang ito doon sa statement ni VP Sara yung sa press con niya mga kababayan yung sa kasong i-file nila laban kay VP Sara yung grave threat no yung sinabi ni VP Sara na meron na siyang kinausap no in case na merong hindi mangyari sa kanya ay gagantihan niya ito mga kababayan at alam niyo na kung sino-sino yun mga kababayan. So ito yung mga naratibo ngayon ni si Claire Castro mga kababayan no at pinilit nga po siya dito ni Ivan Mayrina na talaga bang ayaw niyang mag-apology no dito sa mga teachers at ayaw niya talaga mga kababayan dahil wala naman daw siyang ginawang masama no wala naman daw siyang sinabing gano'n no pero balikan niyo na lang mga kababayan yung kanyang statement at kayo na lang po ang maghusga no kung ano po yung inyong masabi dito sa kanyang mga pinagsasabi kahapon at ngayon mga kababayan na medyo kumambyo ng konti pero ayaw pa rin aminin yung kanyang salita kahapon na talagang maraming teachers ang nasaktan no at yung ACT Teachers Party List ay kinundi na po yung kanyang mga sinasabi at for sure yung ibang mga guro dito mga kababayan no ay meron ding kanya-kanyang mga opinion at nasasaktan din yung kanilang mga damdamin dito no although sinabi niya naman na yung ibang mga guro daw no nagtuturo nga ng labag sa mga moralidad, nagtuturo ng sa mga estudyante para maging walang modo, mga ganyan, walang galang sa mga nakakatanda. Syempre yung mga teachers doon mga kababayan ay bilang guro no as an profession, parang masakit sa kalooban nila yun mga kababayan. No? Bilang isang tao at alaman po natin yung sakripisyo ng mga guro, no? ng mga teachers, yung kailang mga ginagawa, ang pasensya, at lahat ginagawa nila para sa mga estudyante nila mga kababayan no lalo na po yung mga teachers no nandoon sa malayong lugar nasa kabundukan ang hirap po ng mga kanilang ginagawa yung mga nasa talagang pinakaliblib no na naglalakad sila ng ilang oras tatawid ng maraming mga ilog para mapuntahan lang yung mga estudyante maturuan at talagang grabe yung kailang sakripisyo mga kababayan minsan pa talagang tumutulong sila no doon sa mga estudyante nila dahil walang pagkain walang makain so sila pa yung provide no ng mga pagkain sa mga estudyante. So ano po masabi niyo dito mga kababayan sa kay si Claire Castro no dito sa kanyang mga statement kahapon at ngayon na tila bagay sinabi niya na wala daw po siyang sinabi na sinisisi niya yung mga guro dito sa insidente kahapon sa Ateneo de Zamboanga no. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.